Uy, Isabel! Nakita mo na ba yung apo ng amo natin? Ang pogi, no? Ha? Sino? Hindi ko pa nakikita at hindi ko rin alam na may bisita pala sila. Nagtatakang sambit ni Isabel. Hay nako, ang sabi pa ni Manang Rosing ay ikaw daw ang nakatokang mag-alaga roon habang nandito siya. Wika ng kanyang kasamang katulong. Alaga? Naisip ni Isabel na baka bata ang sinasabing apo. Medyo natuwa naman siya dahil hilig niya talaga ang mag-alaga ng mga bata. Napapasaya kasi ng mga ito ang araw niya kahit minsan ay makukulit. Hindi rin niya alam na may bata pa palang apo ang kanyang mga amo na sina Doña Alicia at Don Sandro. Ang akala kasi niya ay nasa tamang edad na ang lahat ng ito. Isinantabi ni Isabel ang sinabi ng kanyang kasamahan at ipinagpatuloy ang paglilinis. Kailangan niya magtrabaho ng maayos para buhayin ang sarili. Ulila na kasi siya, kaya wala siyang aasahang iba. Habang naglilinis, ay hindi niya napansin ang basang parte ng sahig, kaya naman dumulas siya. Napapikit siya, hinihintay ang sariling bumagsak sa sahig at masaktan. Ngunit hindi ito nangyari dahil naramdaman niyang may isang matigas na braso ang sumalo sa kanya. Gulat na napadilat siya. Nasa langit na ba siya? Bakit parang anghel ang lalaki na sa harapan niya? Magandang mata, mahabang pilik mata, matangos na ilong, pulang labi, kaakit-akit na panga. Parang inukit siya para mag-iisang perpektong nilalang. Miss? Napabalik sa realidad si Isabel na magsalita ang lalaki. Napaayos siya ng tayo at tumikim. Salamat, nahihiyang sabi niya. Ngunit ang lalaki ay nanatiling nakatingin sa kawalan para bang hindi siya nakikita. You're welcome. Next time, be careful. Buti na lang ay matalas pa rin ang panamdam ko kahit hindi kita nakikita. At buti na lang ay sumakto ka sa akin kaya hindi ka nahulog. Ha? Hindi mo ko nakikita? Isabel! Ano ka ba naman bata ka? Bakit nagkalat ang gamit panlinis? Tinig niyang sigaw ni Manang Rosing mula sa kanyang likuran. Si Manang Rosing ang mayodorma sa mansyon niya. Sorry Manang, nadulas po ako. Aayusin ko na lang po. At nakilala mo na pala ang boss natin. Boss? Manang, I told you na hindi niyo ako boss. Si Lolo at Lola lang. Sabi naman ng lalaki. Kahit na iho, habang nandito ka ay dapat ka pa rin namin pagsilbihan. Yun ang gusto ng Don at Donya. At nga pala, ito si Isabel. Siya ang mag-aalaga at sasama sa iyo habang nandito ka. Hello po. Nahihiyang bati ni Isabel. Sinabi ko na rin po na hindi ko kailangan. Bulag lang ako, hindi baldado. Sabi ng binata at saka nagpaalam na umalis. Doon lang napansin ni Isabel na may gamit itong tungkod, marahil para gawing suporta para maramdaman ang nasa kanyang paligid. Pagpasensyahan mo na Isabel, sa tingin ko ay hindi pa rin niya matanggap ang nangyari sa kanya. Masiyahing bata yan kapag pumupunta dito, pero naging malungkot at medyo masungit ngayon. Intindihin mo na lang. Napatango-tango si Isabel. Aksidente lang po ba ang pagkabulag niya? Hindi siya bulag dati? Oo, ang balita ko ay bumangga daw ang kotseng sinasakyan. Ayun, at tinamaan ng mata. Gusto ng mga magulang na dito muna siya. Paliwanag ni Manang Rosing. Kinabukasan ay maagang gumising si Isabel para dalhin ang almusal ang binata. Kumatok siya sa kwarto nito at nang narinig niya ang boses ng binata na pinapapasok siya, ay tsaka pa lamang niya pinihit pabukas ang pinto. Sir, ito na pong almusal niyo. Ilagay mo dito at pwede ka nang umalis. Utos ng binata. Kaya niyo na po ba? Maingat na tanong nito. Hindi sumagot ang binata kaya naman lumapit siya dito para subuan ito. What are you doing? Pasigaw na sabi ng binata. Gulat sa ginawa ni Isabel. Papakainin ka po. Hindi ako bata. Wala naman pong nagsasabi na bata ka. Gusto lang kitang tulungan. Paliwanag ni Isabel. Kinakaawan mo ko? Hindi. Alam ko naman na kaya mo eh.
Pero sa sitwasyong ito, kung kaya naman kitang tulungan, bakit hindi ko gawin, di ba? Wala naman masama sa paghingi ng tulong minsan. Hindi nakakabawas ang kapugian mo, sir. Masayang sabi ni Isabel. Kapugian? You think I'm pogi? Sabi ng binata habang nagiinit ang pisngi. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang naging epekto sa kanya na sinabi ni Isabel. Oo, walang nagsasabi sa'yo? Meron. Marami. Pero iba pag ikaw ang nagsasabi. Iyan ang gustong isagot ng binata, pero mas pinili nga manahimik. Sir, anong pangalan mo? Why do you want to know? Wala naman, curious lang. Alexander. Ang ganda ng pangalan mo. Okay, Sir Alexander, gusto mo bang sumama sa plaza sa akin sa darating na linggo? Ipapasyal kita doon. Ayaw nito. Tss, that's not a good idea. Magiging pabigat lang ako sa'yo. Hindi ko naman makikita ang pupuntahan natin. Diyan ka nagkakamali, sir. Hindi ka naman siguro magpapakarga sa akin, di ba? Of course not. Oh, edi hindi ka magiging pabigat. At saka, hindi lang naman mata ang pwede mong gamitin doon eh. Pwede naman kitang alalayan. Meron ka pa rin naman panlasa para tikman ang masasarap na merienda doon, di ba? Meron ka ring pandinig para marinig yung masayang tawa ng mga tao doon sa plaza. At saka, marinig ang misa, sabi ni Isabel. You're right. Hindi mo kailangan laging maging malungkot sa mga bagay na wala ka. Minsan nakakalimutan mo na rin yung maraming bagay na mayroon ka, pangaral ni Isabel. Okay, sasama ako sa iyo sa plaza bukas. Tuwang-tuwa naman si Isabel sa naging sagot ni Alexander, kaya nang dumating ang linggo ay nagpunta sila sa plaza. Maraming tao ang naroon. Kalamyaan ay mga pamilya o kaya naman magnobyo at magnopya. Una silang pumunta sa simbahan at nakinig sa misa. At pagkatapos ay pumunta sila sa mga stall ng pagkain. Nag-e-enjoy ka, sir? Tanong ni Isabel. Huwag mo na akong tawagin, sir. Just call me Alexander. And yes, nag-e-enjoy ako. Habuti naman. Alexander? Anong wish mo kanina nung sinabi ng pari na kahit anong kahilingan pwedeng matupad basta alam ng Diyos na gusto ng puso natin yun at iyon ang nakakabuti para sa atin? I wish na sana ay may donor na para sa mga mata ko. Na sana makakita na ako para makita na kita. Sagot ni Alexander. Hindi narinig ni Isabel ang huling sinabi ni Alexander dahil naging mahina ang boses nito. Ano yung huling mo sinabi? Wala. Don't mind it. How about you? Anong wish mo? Na sana makakita ka na. At sana manatili ka pa rin dito kahit nakakakita ka na. Sagot ni Isabel at sadya niyang hininaan na boses sa huli niyang sinabi para hindi marinig ng binata. Hindi niya alam kung paano at kailan, pero alam niya na lang na parang nahuhulog na ang loob niya sa binata. Love at first sight ba yun? Pero ayaw niya nang hayaan pang umuspong ang damdamin para dito dahil alam niyang hindi naman permanente ang lahat. Aalis din ang binata kapag nakahanap na siya ng donor sa kanyang mata. Hindi niya na lamang inisip yun at nagpa siyang i-enjoy na lang ang kanilang pamamasyal. Nagpunta sila sa isang stall at bumili ng pagkain. Inaalalayan pa rin ni Isabel si Alexander at minsan ay sinusubuan. Sarap, no? Sabi ni Isabel habang pinagmamasdan si Alexander. Yeah, dapat lagi tayo mamasyal dito. Sagot naman ni Alexander. Napansin naman ni Isabel na may kumalat na sauce sa gilid ng labi ni Alexander. Kaya naman kumuha siya ng tissue at pinunasan ito. Kalat mo namang kumain? Tumatawang pagbibiro ni Isabel. Naku, kay tamis naman ang dalawang to. Nobyo mo, iha? Ang pogi ah! Sabi naman ng tindera na hindi nila napansin na nanonood pala sa kanila. Namula naman ang pisngi ni Isabel dahil sa sinabi ng tindera. Naku, hindi. Itatanggi na sana ni Isabel, ngunit hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang sumingit ang isang tindera sa kabilang stall na narinig ang kanilang pinag-uusapan.
Mare, pogi nga pero bulag naman. Kapag naging nobyo mo yan ay magiging pabigat lang. Lagi mo nga alagaan, lagi ka nakabantay. Hindi mo ni ma-enjoy ang buhay mo, Ineng. Kaya sigurado ako, hindi niya yan nobyo. Mabait na tao si Isabel, pero nagpanting ang kanyang tenga sa kanyang narinig. Lalo na nang biglang nag-iba ang ekspresyon ni Alexander. Huminga siya ng malalim na narinig na Alexander, kaya biglang hinawakan na binata ang kamay nito para pigilan sa kung ano mang binabalak niyang gawin. Diyan po kayo nagkakamali, Ale. Nobyo ko po siya. At ako ang pinakamaswerte dahil mahal na mahal niya ako. At hindi siya pabigat sa akin dahil kayang-kaya niyang alagaan ang sarili niya kahit walang tulong ko. Siya pa nga ang nag-aalaga sa akin eh. Tuloy-tuloy na sabi ni Isabel na nagpanganga sa tindera. Tara na nga mahal, mukhang hindi naman masarap ang tinda niya kaya walang bumibili. Huling sabi ni Isabel, tsaka hinila si Alexander mula roon. Parang doon pa lang niya na-realize ang lahat ng kanyang sinabi. Hiyang-hiya siya. Sorry. Nainis lang talaga ako. Napakamapanghusga. Huwag mo nalang pansinin ang mga sinabi ko, sabi ni Isabel. Well, totoo naman ang sinasabi nila. Ha? Nagpapa-apekto ka sa mga yon? Huwag ka maniwala. Hindi ka pabigat. I don't believe that, but thank you. Alexander naman, paniwalaan mo ko. Hindi porket tinutulungan ka ng mga tao ay tingin mo ay nagiging pabigat ka na sa kanila. Minsan, gusto ka lang talaga nilang samahan na lagpasan ng mga pagsubok mo sa buhay. Paliwanag ni Isabel ay kinangiti ni Alexander. Kahit papaano ay gumaan ang loob ni Alexander dahil sa mga sinabi ni Isabel. Lumipas pa ang ilang araw at buwan na lagi silang nagkakasama. Kaya naging mas malapit ang kanilang loob sa isa't isa. Parang ilang taon na silang magkasama dahil komportable sila sa isa't isa. Kahit anong pagpigil ni Isabel sa pag-usbong ng damdamin niya kay Alexander ay hindi niya na talaga mapigilan. Hulog na siya sa binata. Hindi niya alam na ganoon na rin ang binata sa kanya. Kapwa silang walang alam sa nararamdaman ng isa't isa. Minsan ay napag-usapan na sila ng ibang katulong sa bahay dahil sa pagiging malapit nila. Napansin din ito ng lolo at lola ni Alexander na natuwa din dahil muli na nilang nasilayan ang matamis na ngiti ng apo tuwing kasama si Isabel. Isabel! Mom called. May donor na daw. Sa wakas, makakakita na ako. Iyon ang bumati kay Isabel nang puntahan niya si Alexander. Talaga? Masaya ako para sa'yo. I'll go to Manila tonight para sa operasyon. Doon nalaglag ang ngiti ni Isabel. Tahimik siyang nagpasalamat dahil hindi siya nakikita ni Alexander. Baka isipin pa nito na hindi siya masaya para dito. Masaya siya, pero namulat siya sa realidad na aalis na si Alexander. Hindi niya na makakasama ito. Hindi niya na kailangan ng alalay sa kanya. Aalis ka na? Tahimik na bulong ni Isabel. Yes, kasama ka. Masayang sabi ng binata. Ano? Bakit? Kung hindi mo pa napapansin, I like you, Isabel. Gustong gusto kita. Gusto kitang makasama. Nagulat si Isabel dahil sa sinabi ni Alexander. Parehas sila ng nararamdaman. At gusto kong ikaw ang una kong makita kapag nakakita na ako. Tinupad nga ni Alexander ang sinabi niyang yun dahil sinama siya nito sa Maynila at ipinakilala sa magulang. Doon niya rin nalaman na ang bulag na binata pala ay isang bilyonaryo. Hindi niya alam na nagmamay-ari ito ng malaki at sikat na kumpanya. Nakatira rin ito sa isang bahay na parang mansyon. Alam niyang may kakayahan ito sa buhay pero hindi niya alam na nagpalago nito ng husto ang negosyo nila. Namuhay ito na simple sa probinsya kaya hindi niya akalaing ganito ito kayaman. Pero wala naman siyang pakiroon. Minahal niya si Alexander, hindi dahil sa yaman nito. Ngayon ay hindi mapakali si Isabel habang naghihintay sa labas ng kwarto ni Alexander. Ngayon naman kasi aalisin ang benda sa mata ni Alexander. Ngayon na siya makakakita. Doc,
How's my son? Tanong ng ina ni Alexander nang lumabas ang doktor sa kwarto. He's fine now. Pwede na kayong pumasok sa loob. Go, Isabel. Mauna ka na. Hiniling niya na ikaw ang una niyang makita pagkabukas ng mata niya. Pumasok si Isabel at nakita niyang nakatalikod mula sa kanyang pwesto si Alexander. Alexander? Unti-unting lumingon si Alexander. Tuluyan niyang nasilayan ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Hindi siya nagkamali. Napakaganda ni Isabel. Nakikita na kita ngayon, mahal. I can see you now. Hindi na ako balag. Masayang sabi na Alexander. Masaya ako para sa iyo, Alexander. Thank you. Thank you for being with me. Kahit noon pang bulag ako, inalagaan mo ko. Taos-pusong pasasalamat ni Alexander. At minahal rin kita, Alexander. Really? You love me? Oo, sobra. Then, can you be with me forever? Pwede bang ikaw ang lagi kong makita hanggang sa pagtanda? Pwede ba kita maging nobya, Isabel? Oo naman, Alexander. Mahal kita. At mahal na mahal din kita, Isabel. Sabi ni Alexander bago inilapit ang kanyang mukha kay Isabel at pinatakan ng matamis na halik sa labi ang kanyang nobya. Minahal ni Isabel si Alexander kahit walang katiyakang gagaling pa ang binata sa kanyang kapansanan. Minahal naman ni Alexander si Isabel hindi dahil sa kanyang pisikal na kagandahan, kundi dahil sa kung gaano kabusilak ang kanyang puso. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!